Hey guys, it's Michael Williams and you're watching D Sports TV. What is up mga Lodi? Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa mundo ng basketball mula sa lokal hanggang international scenes. Kung bago ka lamang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga latest na balita. Mga Lodi, narito na ang pinakamainit na balita. Ang Koshigaya Alpas ay naglalayong gumawa ng malaking impact sa kanilang unang B-League Division 1 season. At paano nila gagawin ito? Sa pamamagitan ng pagkuha kay Kai Sotto. Ayon sa Basket News at kinumpirma na rin ng Tiebreaker Times, si Kai Sotto ay gagamitin ng off-season para muling subukang makapasok sa NBA. Ang exciting dito, handang maghintay ang Alpas para sa kanya. Sa kanyang 34 games sa Yokohama, nag-average si Kai Sotto ng 12.76 points, 6.38 rebounds at 1.9 blocks per game. Talagang magandang addition nito para sa Koshigaya. Sa tingin ko, sa paglipat nito sa Koshigaya Alpas, makakakuha rin si Sotto ng maraming playing time at oportunidad para ma-develop ang kanyang laro laban sa mga top level athletes, lalo na't nabalitaan natin na wala pang pinapapirmang big name na center ang kupunan na ito, kaya mukhang kay Sotto talaga mapupunta ang starting position. At sa tingin ko ay magandang marketing strategy rin ito para sa Koshigaya Alpas, lalo na sa kanilang first season sa Division 1 ay pinapirma agad nila ang isa sa mga pinakasikat na manlalaro in Kai Sotto. Pag-usapan naman natin yung mga disadvantages. Siyempre, andyan pa rin yung adjustment period. Maaaring kailanganin ni Kai Sotto ng panahon para maka-adjust sa kanyang bagong environment at playing style ng Koshigaya. Malaki rin ang expectation sa kanya bilang isang major signing na maaaring magdulot ng pressure sa kanyang performance. Ano sa tingin nyo mga Lodi? Mag-excel kaya si Kai Sotto sa Koshigaya Alpas? I-comment nyo na yan sa baba. Next up, si Dal Panopio naman ang susunod na magbibigay ng ingay sa Korea. Ang elite 6'1" floor general ay pumirma na sa Suwon KT para sa 2024-2025 Korean Basketball League season. Ang Sonic Boom ang mismo nag-anunsyo nito kahapon. Si Panopio ay naging bahagi ng Gilas team na lumaban sa 2019 FIBA Under-19 World Cup. Matapos sa kanyang stint, naglaro siya sa South Plains Junior College bago lumipat sa Division 1 school CSU Bakersfield, kung saan nag-average siya na 4.1 points, 1.4 rebounds at 1.2 assists per game. Ngayon ay papalitan niya si Dave Ildefonso bilang Asian import ng Suwon KT. Sa tingin ko ay napakagandang experience ito para kay Dal Panopio. Sa paglalaro ni Dal Panopio sa KBL ay sigurado na mabibigyan ito ng pagkakataon upang makaharap ang mga high-level athletes sa Asia. Bilang isang Asian import, lalo na sa point guard position, malaki ang magiging role niya sa team na magbibigay sa kanya ng oportunidad na ipakita ang kanyang leadership skills. At syempre, marketability. Isa si Dal Panopio sa mga masasabi nating sikat na mga manlalaro sa mga basketball fans sa Pilipinas. Pakatunayan ay matagal-tagal na ito nire-request ng mga Gilas fans na maglaro sa ating national team. Ang nakikita ko naman ng mga disadvantages ay syempre cultural adjustment. Kailangan niya maka-adjust sa bagong kultura at environment sa Korea na maaari syempre maging challenge. Playing time, alam naman natin sa Korea depende sa performance. Maaring limited na kanyang playing time lalo na kung maraming competition sa kanyang posisyon. Pressure to perform. Bilang kapalit ni Dave Ildefonso, malaki ang expectation sa kanya na maaari din magdulot ng pressure. Mga Lodi, excited na ba kayong makita si Dal Panopio sa Suwon KT? I-komento mo na yun sa ibaba at pag-usapan natin yan. So yun, eto muna ang ating balita sa ngayon. Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa career ni na Kai Sotto at Dal Panopio. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na sa ating channel. Paki-follow na rin ang ating Facebook page, Utak Pilipinas. Again, this is D Sports TV. Paalam.